Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan po natin ang isang hadith mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tatlong uri ng tao na kailanman ay hindi pahihintulutang makapasok sa paraiso maliban sa sila ay magsisi at sa tunay na pagsisisi at magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa simula pa lamang ay hinihikayat ko na ang lahat ng ating mga kapatiran, partikular na sa ating mga kalalakihan, sapagkat mayroong isang katakot-takot na pag-uugali ang tiyak na makakasira at makapagpapawalang bisa sa lahat ng ating mabubuting gawain at dahilan ng pagpasok natin sa impyerno. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salata la yadkhuluna al-jannah, al-dayut wal mar'a al-mutarajjila wa mudmin al-khamar." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong tao ang hindi papapasukin sa paraiso. Ang unang binanggit niya ay ang dayut, kapatid sa pananampalataya, o ang lalaking walang pakialam sa kanyang pamilya. Ang ikalawa naman ay ang babaeng nagsusuot ng pananamit na panglalaki. At ang ikatlo ay ang taong gumon sa alak o yung suga pa siya sa alak. Alam naman natin mga kapatid sa pananampalataya na bilang mga lalaki, tayo ay madali lamang makakagawa ng pagsamba o isang uri ng gawain na kabilang sa kasunduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga lang magkaroon ka lamang ng pangangalaga sa iyong pamilya, pagsamba na, di ba? At maging maingat ka lamang sa iyong asawa, sa iyong anak, at lalo tigit sa iyong mga magulang, ay pagsamba na sa Allah subhanahu wa ta'ala at may maganda ng biyaya na ipagkakaloob sa iyo. Gayon din naman ang mga kababaihan, kung iisiping mabuti, mag-ayuno lamang ang isang babae ay makakapasok na siya sa paraiso. Sundin lamang niya ang kanyang asawa sa anumang mabuting bili nito ay isa ng kabutihan at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman minsan iniisip natin na sa dami ng nagagawa nating kabutihan, hindi malabo na tanggapin na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapalit na gantimpala sa paraiso at iba pang kabutihan. Subalit mga kapatid sa pananampalataya, dapat din po nating malaman na mayroong mga paraan o uri ng gawain o pag-uugali na maaaring makasunog ng lahat nating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabaliwala lahat ng ating pagsisikap na makamit ang paraiso. Hayaan niyo po sana na ipaliwanag ko sa inyo ang tatlong uri ng tao na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang unang binanggit niya kapatid sa pananampalataya ay ang dayut, ang lalaking walang paninindigan sa kanyang pamilya. Sinasabi rito, "Ad-dayut huwa ar-rajulu alladhi la yagharu ala ahlihi min al-haram wal fawahish." Ito yung paliwanag kapatid sa pananampalataya. Ang dayut ay isang lalaking hindi iniingatan ng dangal ng kanyang pamilya. Pinapayagan niyang gumawa ng kahalayan ang kanyang asawa, o yung bang hinahayaan niya na walang hijab, nagpapakita sa mga tao na ikipag-usap sa mga kalalakihan na nagkukos ng zina. At anak na babae o kapatid na babae nang walang pag-aalala, na hindi man lang siya nag-aalala, hindi man lang siya nag-aalangan na baka ito'y humantong sa zina. Kagaya na lamang kapatid sa pananampalataya kung siya ay may anak na babae at nasanay na siya na pinababayaan niya yung kanyang anak na babae na nakikipag-usap sa lalaking hindi naman nila kaano-ano o maharam, maaaring mag-cause ito ng pagkakaroon nila ng kagustuhan sa isa't isa, na madalas na binabanggit ng ating mga kapatid na may jowa daw o magjowa daw sila, magkasintahan kumbaga. Alam naman natin na haram ito. Bakit? Dahil ang pagiging magkasintahan kapatid sa pananampalataya, unang-una, nagkakaroon kayo ng seryosong usapan sa isa't isa.
Nagbibigkasan na kayo ng matatamis na salita sa isa't isa, na ninanais na ninyo ang isa't isa bagamat hindi pa kayo kasal. Halimbawa mga kapatid sa pananampalataya, ng dayot ay ang isang lalaki na hinahayaan ng kanyang asawa o anak na babae na magsuot ng masaselang damit o maiiksing damit sa publiko. Gayon din ang isang ama na walang pakialam kung ang kanyang anak ay nakikisama sa masasamang barkada o naikisama ang kanyang anak na babae sa mga kalalakihan na nagtuturo sa kanya ng imoralidad. Kaya naman kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-An'am, "Wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong lumapit sa mga kahalayan, maging lantad man ito o lihim. Subalit ang dayot ay kabaligtaran nito kapatid sa pananampalataya. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang uri ng kahalayan. At ang isang taong dayot ay kabaligtaran nito. Pinapayagan niya ang kasamaan sa loob ng kanyang pamilya. Ikalawa, tungkulin ng pinuno ng pamilya na iwasan ang apoy ng impyerno. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy ng impyerno. Diba kapatid sa pananampalataya, ang isang Muslim na ama o asawa ay may responsibilidad. Lagi nating tatandaan, meron tayong responsibilidad na pangalagaan ang ating mga pamilya laban sa kasamaan. Subalit ang dayot, ang ugali ng dayot kapatid sa pananampalataya ay hindi ginagawa ito. Sa halip, hinahayaan niya ang kasalanan sa kanyang pamilya. Ikatlo kapatid sa pananampalataya, ang tunay na lalaki ay may paghigpit sa kanyang pamilya, lalo't higit sa kanyang asawa, sapagkat isa ito sa mga kasunduang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng kanyang sinabi, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ang mga kalalakihan ay tagapangasiwa o tagapangalaga ng mga kababaihan. Kaya naman ang lalaki ay may tungkulin bilang protektor o protektor siya at tagapagtanggol ng kanyang pamilya, lalo tigit ng kanyang asawa. Subalit ang pagiging dayot kapatid sa pananampalataya ay kabaligtaran nito, dahil hinahayaan niya ang imoralidad sa kanyang asawa, hinahayaan niya ang imoralidad sa kanyang anak na babae. Ang kanyang asawa, pinababayaan na lamang niya na walang hijab, bumibili sa tindahan na tinanggal niya ang hijab. Ano ba ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito? Diba? Magsuot sila, ang mga kababaihan ay marapat lamang na magsuot sila ng kanilang pang-itaas na damit at huwag ipapakita ang kanilang aura. Ikaapat mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo ay hindi iiwas sa mga ganitong uri ng mga pangyayari sa ating buhay, o kung meron man kapatid sa pananampalataya, ito ay payo una sa aking sarili at gayon din sa inyo, sapagkat ang parusa sa mga hindi ipinagbabawal ang kasamaan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha wa lahu adhabun muhin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sumusuway sa Allah at sa kanyang sugo ay papasok sa impyerno at mananatili roon magpakailanman, at para sa kanila ay isang kahiyahiyang parusa. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang isang dayot kapatid sa pananampalataya ay lumalabag sa batas ng Allah, dahil hindi niya pinipigilan ang kasamaan. Ang ganitong gawain ay may mabigat na parusa. Lagi nating tatandaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa mga Muslim na pangalagaan ang kanilang pamilya laban sa kasalanan, kahalayan at pagsuway sa Kanya. Subalit ang dayot na nagpapabaya sa tungkuling ito ay lumalabag sa mga batas ng Islam, lalo't sa batas ng Allah, at nanganganib sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Mangyaring mga kapatid sa pananampalataya,
mangyari po na hanggang dito na lamang muna ang unang audio na gagawin ko bilang unang parte ng usapin hinggil sa 3 uri ng tao na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya't akatiin ko po ito sa 3 bahagi para hindi masyadong humaba ang durasyon ng ating record. Sa gayon madali lang din po maipasa. Kaya hinihikayat ko po mga kapatid sa pananampalataya ang lahat na subaybayan po ninyo ang 2 at 3 parte, sa gayon ay mas maunawaan pa ang mga detalye ng usapin hinggil sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله